Hello everybody! Welcome to my channel! Alam nyo, may nagugustuhan akong juice na ayaw ko dati. Kasi sa Korea, nakabili ako ng ganitong prutas. At hindi ko siya ginawang juice. Kinain ko pati buto. Ano nangyari? Nahirapan akong dumumi. Hindi makalabas. Hindi po kinakain yung buto. Hindi kinukuha lang pala yung juice. Kasi bano eh. Ayan. Ngayon natutunan ko na kung paano siya iinumin or kainin yung pomegranate. Hindi kinakain yung buto. Kunin mo lang talaga yung juice niya. Anyway, please watch this. Ayan, bali, isang puno dyan sa juice goblet ko na yan. Kulang-kulang minsan kapag maraming katas yung pomegranate, ano siya, napupuno ito. Isang buong na pomegranate, isang puno sa tasa. Straight mo yung iinumin. Maganda ito sa kidney or para maging healthy ang ating kidney. Diba? Okay? Bye-bye. Ang ginawa ko po kasi dyan, tinanggal ko lahat yung buto, nilagay ko sa salaan at piniga ko ng piniga ng manual na kamay. May sahuran yung salaan. Tapos nakuha ko yung katas. Hindi man kailangan ng juicer kung wala kang juicer. Mabilis lang naman. Ayan, iinumin ko na siya ng diretso. Titikman ko. Ayan. Ang sarap niya. Maasim-asim na matamis-tamis. Alam niyo ba yung prutas na wild na para siyang talahid? Ang tawag namin sa Quezon yan, pag nangunguha kami ng bayabas sa mga niyugan, hindi namin lupa yun. Kumbaga, mga kabataan pa kami, nangunguha kami ng bayabas. May katabi na parang mataas na kugon. Ang tawag namin dun ay tagbak. Yung buto nung sinisip-sip namin, napakasarap at gustong-gusto rin ng ibon. Parang ganun din yung lasa. Pinagsamang ganun, na tagbak na may bayabas. Ang sarap. Ganun-ganun ang lasa niya. Tagbak with guava. Dati po kasi, yung pomegranate na nabili ko sa Korea dati, bano eh. First time kong makakita ng ganun. Basta ko na lang kinain. Anyway, tikman natin, ubusin natin to. Sarap. Napakasarap. Marami po kasi niya sa Jerusalem. Binibenta nila na naka-juice. Sa isang maliit na cup is 5 shekel ang bayad. Pag isang puno sa ganito, 10 shekel. Siyempre, yung effort na nag-juice business eh.
napakarami mga Arab po yung nagtitinda nun sa Jerusalem. Masisipag po kasi mga Arab at Palestine magnegosyo. Kaya, para sa akin, pinagdadasal ko pa rin maging mapayapa yung Israel. Kasi hindi lang po kasi Jewish ang nakatira dito, pati Palestine, Arab, at mga foreigner na tulad namin. Masaya sana kung walang digmaan. Masaya kung lahat nagmamahalan. Bye-bye!